kang katulad. Ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw
you against the wall, you want to? YouTube Premium is ad-free YouTube and exclusive access to all things VIP. Try 1 month free.
Face. Face.
technical pala. Bisa na naman. Ako ano, Sir, pwede na. mahabang loob yan, mahabang loob sa Doon ka na lang. Kung meron pa pong nasa labas, pwede na pong pumasok para po ma-umpisa na natin ang service. Okay, hallelujah. Hinayahan ko po muli ang bawat isa na tumayo para po sa ating opening prayer. Yes, Lord, aming Diyos Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan namin, Ama, sa buhay na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Gayon din po sa inyong pamamahal namin, Ama, sa inyong katapatan, kabutihan, magandahang loob, aming Ama, sa mga pagpapala na ibinibigay niyo sa amin. Gayon din po, aming Ama, sa lahat ng membro ng derito na handa magpuri, magpasalamat at sabihin sa inyong salita, aming Ama. Maraming salamat po at ang bawat isa na nakarating ng ligtas sa aming Ama sa kabila ng bagyong ito, aming Ama, sa masamang panahon, aming Ama, ang kabutihan niyong pa rin ang siyang nangiibabaw sa bawat isa sa aming Ama. Maraming salamat po sa tulong na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin sa araw-araw, sa aming mga pangangailangan, aming Ama, ano sa physical, mental at spiritual, aming Ama. Maraming salamat po, aming Ama, dahil ang bawat isa ay naririto at ang magpuri, magpasalamat at ang inyong pangalan lamang ang siyang may taas, aming Ama. At hindi po, aming Ama, ganun sa iba pa po pa namin mga membro na hindi pa po nakakarating, hindi po namin inyong proteksyon, aming Ama, ay inyong gabay na sila'y nakarating ng ligtas upang ang bawat isa ay makapagpuri, magpasalamat, makapagparinig ng inyong salita, aming Ama. Ngayon din po, aming Ama, sa aming pastor na mamahagi ng inyong salita sa araw nito, aming Ama. Hindi po namin ang inyong patnubay, gaway, tradisyon, gawin po wisdom and knowledge, aming Ama, na ang salitang ito ay magbunga sa aming mga puso. Ngayon din po, aming Ama, sa mga kakanta, sa mga tutugtog, gawin po sa teknika namin, Ama, na ang bawat instrumentong ito ay maging maayos sa araw nito, na ang gawain nito ay may focus lamang sa inyo, aming Ama. Maraming salamat po muli sa araw nito, aming Ama. Bagaman ganito ang panahon, aming Ama, sa inyong kabutihan ay palagi naninibawa, aming Ama. Maraming salamat po. Lahat po ng papuri, pagsamba at salamat sa iyo lamang namin pinataas at aming pangalan ng aming Hari, ang aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Handa na po mga magpuri, magpasalamat ang bawat isa sa ating Panginoon. Amen! Kahit umulan pa yan, kahit bagyo pa yan, hindi tayo hinto sa ating pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya naman po, kantahan po natin ang ating Panginoon. Kantahin po natin na tayo na sama-sama. Napasarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumuyaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga pibig. Sabay-sabay na sisigaw ang Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-aral ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesu Cristo. Yes, Lord, hallelujah! Bukay sarap manatili sa bisasya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang
sa ating Diyos, sabay-sabay na itataas ang ating pag-ibig, sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Dahil na sama-sama, natalay ng pagsamba. Dahil na sama-sama, naumawit ang papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo.
din po sa bawat isa. Amen. Maraming salamat po sa mga member natin na nandun ngayong araw na to. Bagaman maulan po at baha sa kalsada, hindi po rin po tayo atubiling hindi pumunta. At kayo din po, napapasalamat po ako kay Pastor Philip. Alam ko po bahain sa Ologa po. At sa amin po mag-asawa, lalo na sa San Antonio din po kami, yung baha sa kalsada at siyempre yung ulan. Thanks the Lord. Diba? Meron po bang gustong mag-testimony ngayong araw na ito? Gusto po magpahagayin sa chat. Gusto ko lang po ibahagi ang katapatan ng Panginoon. So this August 14 po, magpa-25 na ako. Salamat po sa lahat po yung mga naon na katapatan at biyaya ng Panginoon sa akin. Salamat po sa Ayan. Salamat po sa mga taong patuloy na ginagamit ng Lord at para abutin din po ako sa inyong panalangin po. At salamat din po sa katuparan ng mga pangarap na ipinagkaloob po ng Panginoon. So, sa ngayon po, nagtuturo na po ako. Salamat po sa Lord sa opportunity po na binigay niya na ako rin po ay maging daluyan ng kanyang pagpapala at pag-ibig sa mga bata. So, kaya po na may bahagi ko sa inyo, nagtuturo po ako ng intermediate, grade 4, 5, and 6. Mga subjects po na kinakahinat po, yun po yung naibigay sa akin. Pero tapat ng Panginoon, patuloy niya po akong tinutulungan. Actually po, siyang po ang tinuturo ko araw-araw. Tuturo po ako ng siyang simula po 7:25 hanggang 4 po. Tapos may remedial class pa rin po ako hanggang 4:30 hanggang 4:45. So tuloy-tuloy po yung turo ko. At natuturo po ako ng math, science, MAPE, and also math, science, MAPE, at saka po computer subject. Lahat po lang yung kahinaan ko. Pero salamat po sa Lord dahil patuloy po siyang tapat sa akin. Sa kanya po patuloy na nagmumula ang karunungan at ang lakas po. Patuloy niyo po akong isama sa inyong panalangin. At itong panibagong taon po na ibibigay ng Lord sa akin ay maging opportunity din po para ako rin po ay lumago at patuloy na maging pagpapalat, daluyan ng pag-ibig ng Lord sa buhay ng mas marami pang tao at mas marami pang bata. Lahat po ng papuri kasi salamat sa Panginoon ko lang po ibinabalik. Thank you po ngayon sa iyong testimony. Meron po ba gusto pagbahagi ng iyong testimony ng araw nito? Meron po ba? Okay, ako na lang. Patuloy ka po ng sabi ko kanina, tinatestify ko yung kabutihan ng Diyos kasi ligtas kami nakarating dito. So kanina dun sa may San Felipe, grabe yung baha. Meron ng motor na nahinto na dun sa may tubig. Yung mga sasakyan ayaw nang tumuloy. Tapos may van din, hindi na rin tumuloy. So hinto na sila pagdating dun sa may baha. Kami ni Joseph, isip namin na kailangan magtuloy tayo kasi simbahan yung puno natin. Habang papunta kami dito, pray lang ako ng pray sa kalsada. Lord, wag mo salamin yung sasakyan namin. And then thanks the Lord, di ba? Nakarating kami ng ligtas. Hindi lang yun, merong aksidente nangyari. So may truck na nadulas yata, bumili, buti na lang hindi na pong balang gusto yung truck. Yung gas na truck. Kaya sabi ko yun, thank you Lord, at ligtas kami nakarating dito. Yun yung patunay na Lord, kumikilos ang Diyos sa buhay natin, di ba? At meron mo po akong gustong mapasakay? Nung nakalan pa, nung may mga nag-testify ko na yung sa pagmamahal ng pamilya. Thankful po ako kasi dito lang po mga nawalang mas unti-unti ko na pong nakaka-interact yung tatay ko kasi nakakapag-stay na din po siya sa bahay namin. I pray po na sana tuloy-tuloy pa yun. Yun po. Ayan, sige po, may announcement lang po ako ngayong umaga. So, yung hindi natin makakasama po ngayon
kailangan niyo po ng lugar na pag-i-stayan pansamantala kung nabaha po yung inyong mga bahay. Open po ang ating church para sa pwede niyo pong tuluyan. So, magsabi lang po kayo sa amin. At naka-open po itong church at nandito rin po si Pastor. So, yun lang po. Thank you po. So, meron pa po ba gustong mag-testimony? Okay, kung wala na po, kung meron, okay, sige. Ayan. Muli ba palakpakan natin si Lord? Ayan. Tunay na walang makakadlan sa pagpupuri natin sa Lord. Amen po ba? Ayan. And nais ko lang pong ibahagi yung kabutihan ng Lord sa buhay namin, sa buhay ko. And, ayan, sa mga hindi ko nakakaalam, nakakalungkot man pero, and, na kumanaw si Lolo namin. Hindi namin siya, totally lolo talaga, biologically. Pero, siya, naging lolo siya para sa amin. Kasi, di ko nabutan yung tunay naming lolo. Kaya, siya yung nagparamdam ng pagiging lolo sa akin. So, ayun, makalolo ako. Makalolo. Nakakalungkot, pero may part sa akin na panatag ako. Ngayon, pero, nandun yung, sa akin, yung kalungkutan. Pero, binibigyan na rin siguro ako ni Lord ng kapanatagan sa puso ko na. Alam ko kasama na ni Lord si lolo namin. Alam ko na kasama niya na. Kaya, hindi na ako nakakamba na kung saan siya mapunta. Kasi nabalitaan ko nung nasa hospital siya, nahihirapan na siya. Tumatawag siya sa Lord. Tumatawag siya sa Panginoon. Kaya, yan. Nagagalak ako kasi alam ko na kilala niya si Lord. Alam ko na sure yung patutunguhan niya. And sabi ko kay Kuya Randall nung bago siya mawala. That day din, sabi ko, kahit paano ko siya rin si Papalo. Kasi bawal nga ako kasi may age limit daw yung sa hospital yung magbabantay. Kaya nakakalungkot sabi ko sa Lord, kahit isang pagkakataon lang, makatulog ako doon. Pero hindi. May age limit may boundary ba? Pero sabi ni Karandar din, hindi niya na rin daw kasi makausap ng maayos si lolo namin. Kaya kahit anong gawin niya, hindi na daw nila makausap na ng maayos. Pero alam ko na na naniniwala si lolo kay Lord. And alam ko na kilala niya si Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit pa paano, siya pa rin yung yumayakap sa mga tao. Hindi lubos nakakakilala sa Kanya. Kaya, pinapapasalamat ko sa Lord ng lahat ng mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Alam ko na hindi kamalasan ng bagay na ito, kundi kalooban niya, plano niya, yung mga bagay na nangyayari dito. At nagpapasalamat din ako kasi hindi niya na kailangan maranasan yung mga kasakitan na maaaring maranasan sa mundong ito. Kaya, may galak sa heart ko na kasama na nilolo ko si Lord. Maraming salamat po at sa Panginoon lamang ng lahat ng papuri. Glory to God. Sabi na nga ako, nagkikili ako ganun. Mama, testimony ka. Gusto ko naman na testimony ka. Sabi ko, nadadala tayo minsan yung hiya. Pero God is good po all the time. Testimony ko po yung, alam niyo po yung kasi, excuse me, yung po kasi yung namatay po dito yung asawa ko. Bali 3 years na. Ano po, meron siyang malala yung sa benefits po sa SSS niya. Ngayon, siyempre po hindi ko po inaayos dahil magmula nung namatay na kasi asawa ko, busy na rin ako magtrabaho dahil siyempre may mga anak po ako, nag-aaral. Ngayon po, nung siyempre na dito na po ako, natambay dito, nagkaroon na rin po ako ng time na mag-asikaso. Ngayon po, nung naasikaso ko na po doon sa Olonga po halos 2 buwan, hindi ko pa rin po naayos. Napakahirap po talaga.
Ngayon po, sabi ko, itry ko po sa iba. Baka sakaling hindi maano sila, yung stricto. Ngayon po, nung inaayos ko naman din po dito, isang buwan na rin po, ang dami nilang pinapasikaso sa akin. Ano sabi ko, okay naman po, bakit kaya maraming pinapaayos pa rin. Pero God is good pa rin, eh. Nagpipray ka naman po, siguro naman po talaga yung umaayos na. Kaya bumalik po ako ulit sa Aluga po, doon ko na po ulit pre-nasis. Kung bakit pagkasakaling lang po ako na sana tanggapin na Lord to, kasi pinag-pray ko na po muna lahat. Sabi ko, Lord, pag bumalik pa ako sa Aluga po, okay na po ito. Pero ang isip ko na po talaga doon na okay na ito, kasi parang pakiramdam ko talaga na magiging okay na. Anos talaga, mabusisi po nilang tinitignan yung mga papers ko. Pero okay naman po, God is good talaga, okay na. Bali sa Monday po, mga Xerox na lang ulit yung ipapasa ko po. Tapos, yung mga original po kasi, inayos ko mga naipasa ko na rin, nakita nila. Kaya po pala talaga maraming inaasikaso po kasi marami po mga discrepancy doon sa mga apelyido. Minsan po kasi yung mga apelyido may isang mali. Tapos yung sa apelyido ko rin po, imbis Agustin, naging San Agustin. Ang hirap po talaga. Pero ganun pa man, kahit marami pong paghihirap, diba yung tagumpay na sa ano talaga ng Panginoon. Kaya salamat pa rin at yung testimony ko pa rin na, di ba ito nga, na halos isang linggo mahigit na po yung pag-uulan, di ba po? Na-pray pa ako ng pray kagabi, halos magdamag din po ako nakatulog. Kasi natatakot ako, sabi ko, sobrang hindi ko ngayon ng ulan, saka yung kumukulog po, di ba? Ngayon, alam niyo ba yung verse na naisip ko po, lagi ko naman talaga kung naano yun, kasi favorite verse ko naman, yung awit 91, di ba? Sabi ko ng Diyos na, ang Diyos ang mag-iingat sa atin, siya mag-iingat sa atin. Kasi sabi ng Lord, di ba, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko mga tapat sa akin. Sabi ng Panginoon, kung sino man daw po yung nakakakilala sa Kanya, di ba, lagi siya manda na nandyan siya sa atin, sa lahat ng oras, na tumatawag tayo sa Kanya, nandyan siya. Kapag may problema po, di ba, nandyan siya ng mga sakuna, nandyan si Lord. Basta magtiwala po tayo sa Kanya at di ba po, God is control naman lahat yan. Siya naman po lahat ang gumawa ng bagay. Ano pa po itong bagay ito, wala akong imposible sa Lord. Basta manatili lang po tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. More prayer po, more power, tsaka trust in God po lagi. Yun lang po din. Salamat sa Panginoon at salamat sa mga tao nandyan patuloy na nagbangal sa amin. Yun din po ay ginagamit ng Panginoon para sa amin. Hindi man ko po may balik yun. Lagi naman po sa prayer ko yung pagpapasalamat sa Panginoon at kinamandyoan sa mga kapatiran ko dito. God bless us po. Thank you, Lord. Thank you po sa magandang testimony ngayong araw na ito. Patuloy po namin kantahan, sambahin na natin Panginoon. Natawagan ko po ang worship team. Tayo po ito kayo at patuloy po natin natin Panginoon. Kaya nga po yung testimony natin napaka-importante na ito yung nagbibigay lakas ng loob sa bawat isa sa atin na nalalaman natin ang Diyos, hindi tayo kinakalimutan. Nandiyan lang siya pag tayo tumatawag sa Kanya. Sa mga problema natin, siya yung nakikinig, siya yung nagbibigay solusyon sa mga pangailangan natin sa araw-araw. At siyempre po, sa Kanya lamang ang pagsamba, pagpuri at salamat. At siya lamang ang nararapat sa ating buhay. Kaya po patayin po natin ang nararapat. Salamat sa pagyaw mo, Ama.
at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nalalaman ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, hallelujah, Jesus. Maraming sa buhay, Ama. Sa buhay na to, nakaligawan namin, Diyos na buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan, sa inyong katataran, sa mga halaling Ama, na ang pagkakas dito ay ang tamang ilig ng salita. Magpulit sa salamat aming Ama. Maraming salamat po sa katulad ninyo. Ang iyong piling ay lumuhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri. Jesus, dakila ka. Yahweh, iyong likha'y lumulod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nasasabi. Jesus, dakila ka. Nararapat ko sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ko sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dahil ang likha'y lumulod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nasasabi. Jesus, dakila ka. Ika'y nararapat. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Tunay lang ika'y nararapat, aming Ama. Nararapat sa pagsamba. Nararapat sa puri ng namahalin namin, Ama. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Ama. Namin ang pag-ibig sa inyong inibawa sa iyong puso, aming Ama. Maraming salamat po, Ama. Binago niyo ang aming puso, aming Ama. Maraming salamat sa buhay na to, aming Ama. Sa kabila ng mga problema, kayo lamang siyang tunay na nariyan sa amin, Ama. Maraming salamat po. Kayo lamang ang kasagutan sa aming buhay. We thank you, Lord Jesus. We thank you. Maraming salamat, aming Ama. Lahat po napupuri, pagsamba at salamat sa iyo naman namin nataas. In Jesus' holy name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Tinatawagan ko po ang ating pastor para po sa Word of God. So, amen. Good morning. Wow, thank you, worship team. Palakpakan naman po natin ang worship team. Wow, thank you, worship team, for leading us to the awesome presence of God. Amen. And God's Word
is found in Mark chapter 10, verse 52. I believe we are all ready to hear God's word. Mark chapter 10, verse 52. So, ito po ay sinulat ni isang lingkod ng Panginoon. Ayan. Kapangalan po ni Pastor Mark. Kaitli. Yan pa siya. Ayan. So, thank you. God has been so gracious. Amen. Iningatan tayo ng Panginoon kahit umuulan. Amen. Pakisabi nga po sa katabi, nakaka-bless ka naman. Kahit umuulan. Wow. Wow. Such an encouragement despite the unpleasant or bad weather that we have today. Amen? Thank you, Lord. So your presence alone is already encouraging. Amen. To each and every one of us. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kapagatan. Wow. Thank you, Lord. It says here, Mark chapter 10, verse 52. Go your way. Your faith has made you well. And immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. Pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready go please. Amen. And God's message for today is breaking barriers. Mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay paano po mababasag yung mga balakid o hadlang sa ating buhay. And for that, can we just ask God's blessing be upon His word today or this morning? Father God in heaven, we come before you. We ask for your blessing, O God, for your word, for your servant, for your children who's going to receive your word. And we acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing. That's why, Lord, we pray for more of you and less of us, because it will never be about us. It's all about you, Lord. And we pray that you will continue to increase and that we will decrease. Dakilang Diyos, dalangin namin ang inyong pagpapala sa inyong abang lingkod na gagamitin, sa inyong mga anak na tatanggap ng inyong salita. Dalangin namin ang inyong basbas, sapagkat inaamin namin na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya naman kayo lamang po ang maparangalan, maitaas, Panginoon, sa aming pag-aaral, mabuksan po ang aming mga spiritual na mga mata at mga spiritual na pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Breaking barriers. And I'd like to start with the story of Helen Keller. At ito pong si Helen Keller ay isa po siyang American author. Siya po ay manunulat. At siya po ay isa pong bulag at hindi nakakarinig. She is blind and deaf. And Helen Keller, despite her physical predicament, he was able to graduate as cum laude in Radcliffe College. That's a branch of Harvard University. Despite that she was born deaf and blind, she was able to write 14 books and was able to travel 39 countries. Bagamat ito pong si Helen Keller ay bulag at hindi po nakakarinig, siya po ay graduate po sa Radcliffe College na cum laude at nagsulat pa po ng 14 na libro at siya po ay nag-travel pa, siya po ay bumiyahe pa ng 39 na mga bansa. Ayan, at ina-advocate niya po yung pag-aaral na kahit sa kabila po ng pagiging visually impaired. At isa pa po, nagtatagpa pa siya ng isang foundation, yung American Foundation for the Blind. And when they asked her what was her secret, Helen Keller answered, just follow Christ. Grabe, ano? Nung tinanong po siya, ano po ang sikreto niya, alam niyo po kanya isinagot, the way forward is simple. Sabi niya, simple lang. Magpatuloy lang o patuloy tayong sumunod kay Kristo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay ni Helen Keller. Ano po? Ayan. And, alam niyo po, sa panahon natin ngayon, just like what we're going through, this monsoon, typhoon that we are going through, a lot of people are experiencing fear. Ito po yung mga balakid kung bakit yung iba ay hindi po makapagpatuloy.
No, yung iba po ay nag-aanilangan, yung iba po dahil po sa kahirapan, ayan, kaya po sila hindi nakakapagpatuloy sa kanilang pananalig sa Diyos. Yung iba naman, nakakaranas po ng tinatawag na, isang tabi po sila. Ayan, or yung rejection na tinatawag. Yung iba naman, hindi po sila nakakaranas ng, ng pag-uupos. At yung iba naman, problemado sa buhay. Ang dami po nilang pinagdadaanan. Yung iba naman, isa po sa mga balakid po nila ay yung kanilang mga pagkakamali sa nakaraan, o yung tinatawag na past mistakes. Yung iba naman ay kasablayan. Yung iba naman po, isa po sa mga balakid sa kanilang pananampalataya sa Diyos ay yung kanilang pagkahumaling. Kung hindi man sa bawal na gamot, sa iba't ibang klase po, yung iba po, talagang nahihirapan po sa area po na ito. At yung iba ay may kahinaan. At yung iba naman po ay bulag, whether literal or figurative. Yan po yung mga balakid na pinagdadaanan po. Marami po mga mananampalataya ang hindi po makausad dahil po sa mga bagay na ito. So there's a lot of, Christians that are having a hard time moving forward on their faith because of these contemporary barriers. But thank God, because our faith in God is stronger than any barriers. Salamat sa Diyos kasi sa kabila ng anumang pinagdadaanan po natin, yung ating pananampalataya sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa po sa anumang balakid sa ating buhay. Can we say amen? And just like in the life of Bartimaeus, ito po si Bartimaeus, makikita po natin, nabanggit ko kanyang pangalan sa 46, ayan, na kapitulo 10 ng Marcos, sabi po dyan, now they came to Jericho. Now, this is so significant because the first miracle of Jesus was in the wedding of Cana. And in this time, this is the last miracle of Jesus prior, to His crucifixion on the cross. At makikita po natin, ito po ay napaka-importante, ito pong buhay po ni Bartimaeus, sapagkat yung unang pong himala ng Panginoon ay doon sa kasalan ng Cana, na kung saan He turned water into wine. And bago po ang ating Panginoong Hesus ay sumadlak, bago po siya umarap, doon sa susunod na 5 araw na kung saan siya po ay may papako nung kinabiyernisan po noon, nung susunod na linggo na yun. Ito po yung pinakahuli. Ito po yung pinakalas. Ayan. Ito po yung huling ginawang himala ng ating Panginoon patungkol kay Bartimaeus. So you can just imagine, Jesus already knew that it's going to be less than a week. It would be a less than a week, time for Him before He will be crucified on the cross. And yet, He took time to go down to Jericho and heard this blind man, Bartimaeus. It says here that as he went out of Jericho, this is Jesus Christ along with His disciples, and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road, begging. So makikita po natin, yun po yung barrier po ni Bartimaeus, na kung saan sinabi po dyan, siya po ay pinanganak na bulag. At siya po ay ituturing na poorest of the poor. Bakit po? Kasi yung kanyang survival ay nakasalalay po sa pamamalimos. At yung kanyang pagiging person with disability ay permanente na po. Kaya napakabigat po nitong kalalagayan nitong si Bartimaeus. At sa kabila po noon, napakarami pong mga tao nakaka-bless kasi nakita po ng Diyos yung kalalagayan ni Bartimaeus. Despite the crowd, Jesus saw the condition of Bartimaeus. And this goes to show that God is never limited with our limitations. Ang Panginoong Diyos po ay hindi po limitado ng ating mga limitasyon. Just like what happened to Bartimaeus, it could be considered as a failure, that his condition is already final. But in God, our failure is never final. Sa Diyos po, maaari sa tingin ng tao, ito si Bartimaeus ay wala na talagang pag-asa, wala na siyang mararating, wala nang mangyayari sa kanyang buhay. Pero sa Diyos po, alam niyo po, ang kasablayan ay hindi nangangahulugang
hanggang doon na lang. Hindi nagtatapos ang ating buhay sa kasablayan. Can you say amen? Maaari ang tagal. It could be that Bartimaeus is waiting for so long for his breakthrough, but in God, delays are never denial. Maaaring nakaka-relate po tayo sa ating mga current na limitation. Maaaring tayo po ay mayroong pinagdadaanan sa pinansyal, sa pisikal, sa spiritual. Meron tayong problema sa pamilya. Maaaring meron tayong mga pagkakamali sa ating nakaraan, kasablayan, at hindi matapos-tapos na balaki. Maaaring ikaw ay nandito sa sitwasyon na to na kung saan hanggang kailan kaya ako nandito sa ganitong sitwasyon ko. And just like Bartimaeus, I believe God has a message for each and every one of us today to refuse to be defined by our limitations. Can you say amen? Yung hindi tayo papayag, katulad po niya may bagyo, yung iba po sa inyo wala po sasakyan, yung iba po halos walang pamasahe, yung iba baka naglakad pa lang papunta rito, yung iba po sa atin baka hindi po wala pong ilaw, maaaring wala tayong pambayad sa mga kabayaran sa tahanan natin, pero nanatili po yung kapangyarihan ng Diyos sa atin na hindi tayo papayag na yung limitasyon po natin ang magdidikta, lalo na po sa ating pananalig at pananampalataya. We will never allow our limitations, even our weaknesses, to dictate our faith in God. Can we say amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. That's why if you are in this situation, if you are in this condition, just like what happened to Bartimaeus for so long, you know that despite his predicament, despite what he's going through, he chose to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. And this is very important statement to take note because Bartimaeus is blind. Hindi niya po nakita po si Jesus. He did not witness Jesus Christ performing or doing signs, wonders, and miracles. Bartimaeus only heard about Jesus. Napakahalaga po nito kasi nung narinig po, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, ito po si Bartimaeus, narinig na lang po ang patungkol sa ating Panginoong Jesus na taga Nazareth. At siya po ay sumigaw. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. That's why Bartimaeus doesn't need a miracle, in his face, just to recognize his Savior, and to recognize Jesus as the Messiah. Kasi po, ito pong katagang Son of David, nangangahulugan po yan, na siya po ay anak ni David na tagapagligtas. Bartimaeus recognized that Jesus is the long-awaited Messiah. Nakita po ni Bartimaeus na ating Panginoong Jesus ang matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas. Hindi niya kailangan ng mga himala, hindi niya kailangan makakita ng himala at tanda. Sapat na sa kanya yung narinig niya na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, ay siya ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Can we say amen? Kaya grabe po, makikita po natin ito po, katulad po ni Bartimaeus, that God is never too far to hear a sincere cry. And for sure, just like what we're going through right now in our entire nation, a lot of Christians probably are crying out before God, Lord, have mercy upon us. Kasi po, it's been almost 6 or 7 days po na tayo po ay binabayo po nitong ulan. Na po yung iba po sa atin ay wala ng pasok. Kaya po kapag meron po tayong pinagdadaanan, tandaan po natin, hindi po bingi ang Diyos, hindi po malayo ang Panginoon para marinig yung ating pong mga hinaing sa Kanya, yung ating pag-iyak sa Kanya. Bagamat minsan tayo po ay nag-iisa, bagamat minsan parang wala nakakakita ng ating sitwasyon, bagamat minsan parang manhid na ata yung ating nasa kapaligiran, tandaan po natin, nakikinig po ang Diyos. Pakisabi po yan sa katabi, God can hear you. And sometimes, it's too sad, kasi as we
pursue the Lord, as we come before God, as we humble ourselves before the Lord, as we continue to ask for His mercy, there are those people whom we expect to bring us closer to God. And unfortunately, or sad to say, they are the ones being used by the enemy to pull us down in our faith. Minsan po nakakalungkot, kasi po, minsan kung tayo po ay nagpapakumbaba, kung kailan tayo lumalapit sa Diyos, kung kailan po tayo nagsusumamo sa habag ng Panginoon, saka naman po yung mga tao na inaasahan natin na sana sila yung hihila sa ating pataas, nakalulungkot po sila pa yung humihila sa ating pababa. Pero tingnan niyo po itong naging ugali po ni Bartimaeus. Instead of being discouraged, instead of being disappointed, Bartimaeus chose to rise up, chose to shout even more. It says there, then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Grabe po, no? And sometimes, barriers are in the form of oppositions. Minsan po, yung mga balakid ay mga nagtatago po sa mga likod ng mga tao na kapaligid sa atin. At mahalaga po na makita po natin na ginagamit po ng Diyos ang mga sitwasyon na to para mas lalo natin makita yung kalakihan ng Panginoon. Katulad po dito, just like this storm that we're going through, there's no typhoon, but this is a monsoon, yung habagat, at alam niyo po, pag habagat at puro habagat, napakalakas po. It is beyond our control, which goes to show, that God is really sovereign over any circumstance. Na ito pong bagyo pong itong ulan, matinding pag-uulan po na ito, nagpapakita na ang Diyos po yung pinakamakapangyarihan. Na wala pong magagawa ang tao kung wala po ang Diyos sa ating buhay. And just like what happened, to Bartimaeus, we need to see opposition as God sees oppositions. Kailangan makita po natin kasi yung iba, kapag sila po ay nakakaranas ng mga balakid, sila po ay minsan gusto lang sumuko. Pag umulan lang, minsan walang laman ng bulsa, o kaya napagsabihan ni pastor, o napagsabihan ni pastora, o napagsabihan ng leader, ayan, hindi na nagpapatuloy. Yung iba po, kapag sila po ay nadi-discourage sa kanilang personal na pinagdadaanan, minsan sila po ay lumalayo na sa Panginoon. Ayan, pakisabi sa katabi, buti na lang hindi ka sumusuko. Thank God that you are not quitting. Ayan, amen. Thank God, kasi yung iba po, sila po ay nadi-discourage. So instead, being discouraged, instead of thinking to quit, tandaan po natin, opposition is not a sign. Yung pinagdadaanan mo ngayon, gaano man yung kabigat. Hindi yan nagiging dahilan para ikaw ay sumuko. Hindi yan dahilan para ikaw may diskurahe. Hindi yan dahilan para huminto ka sa pinagagawa ng Diyos. Can we say amen? Amen. But this opposition could be a sign, just like what happened to Bartimaeus. He refused to be identified by his limitation. And all the more that the people that surrounds him, is discouraging him to shout, all the more that he shouted to the Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. That's why our opposition could be a sign of preparation. Maaaring yan po ay pag-i-expand ng Lord. Maaaring inihahanda ka lang ng Diyos. Maaaring gusto ka lang paangatin. Gusto ka lang palaguin ng Panginoon na hindi ka na mananatili sa iyong sitwasyon. Can we say amen? And in the case of Bartimaeus, opposition is a sign of promotion. Kaya kapag ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat, kumawit ka sa iyong pananampalataya, ibig sabihin mayroong matinding pagpapalang darating. Pag nalagpasan ko to, pag humawak ako sa aking pananampalataya, patutunayan ng Diyos na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, na ang Diyos ang magpuprovide ng aking pangangailangan. Can we say amen? When you are going through, a difficult, problem or difficult challenges in life, God will continue to prove that He will never give us nor forsake us as you continue to hold on to your faith. Amen? Amen. Kaya po sa case po ni Bartimaeus, those people,
those people who have discouraged him, those people who is trying to, oppose him, stop him from getting closer to Jesus were the same people that was used by the Lord para po i-usher siya. Makikita po natin, itong mga taong ito na nagsasabi sa kanya, tumahimik ka, huwag kang maingay, yung mga taong po itong nagiging dahilan para hindi mapalapit si Bartimaeus sa ating Panginoong Yesus, siya rin mga taong ginamit para po mas mapalapit si Bartimaeus. Ayan, pakisabi sa katabi, huwag mo na lang silang patulan. So those who are discouraging you, opposing you, whether face-to-face or through social media, just, let go and let God, sabi nga po hayaan natin ang Lord. Amen? Ayan, pakisabi sa katabi, huwag mo nang patulan. Ayan, ipasa Diyos mo na lang. Grabe! Just like what happened, when Jesus heard him, he stopped and said, and I like that word, he stopped and said, when Jesus heard him, despite the great crowd, Jesus heard the cry of Bartimaeus. He stopped and said, tell him to come here. Grabe. So they called the blind man, cheer up. They said, come on, he's calling you. Wow. Pakisabi nga po yan sa katabi, Jesus is calling you. Amen. And such a great privilege, it's such a great opportunity, that to be called by the Lord. Because in Him, we live, we move, and we have our being. Jesus, is already, was already born. He's already existing even before the foundation of the world. To be called by Jesus is already a great opportunity, even to stand here to worship, because He is the King of Kings, the Lord of Lords. The Bible says that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Wow! What a great opportunity. Napakalaki pong biyaya, pagpapalang pribilehiyo na po natawagin po ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat naroon na po siya bago pa po nilikha ang langit at lupa, naroon na po ang ating Panginoong Jesus. Kaya po isang karangalan. Kaya tandaan po natin, itong mga pinagdadaanan po natin mga opposition, yan po ay maaaring oportunidad. Kundi yan po ay hindi lang basta oportunidad, kundi yan po yung ginagamit ng Panginoon para tayo ay humakbang sa panibagong antas po ng ating pag-angat sa ating pagkilala sa Diyos. At alam niyo po, there's a gesture that Bartimaeus did, and this is throwing aside his garment. He rose and came to Jesus. So when Jesus called him, he stood up, threw outside his garment, and went to Jesus. Ang sabi po sa Tagalog, pakibasa po. 1, 2, ready, go please. Woo! Amen. Grabe! Iniwaksi niya ang kanyang balabal. Yung cloak po o yung kanyang balabal, ito po ay sumisimbolo sa kanyang nakaraan. Ito po yung kanyang mga kasablayan sa buhay. Ito yung mga bagay na hindi na nakakatulong. Kasi maaaring ito pong balabal niya, ito po yung pagkakilala sa kanya. This cloak, he's probably using it, especially during cold season. He is identified by this cloak. Ayun po, kasi wala po siyang talagang magagawa, pero makikita niyo po yung panawagan ng Panginoon. It's the calling of God that brought breakthrough to Bartimaeus. Makikita po natin, ito po yung naging dahilan. Sabi po doon, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. Grabe. Ito po, pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. Ayan, stop lang po tayo dyan. Pakisabi nga po sa katabi, tinatawag ka ni Lord. Ayan. Ayan, no? Ayan. Po, grabe po. Kasi po, alam niyo po, we had the privilege, along with Pastor Mark, we saw them in the National Discipleship Campaign. One of the message there is we need to be discipled and be discipled. It was also an eye-opening conference
because they shared that church growth is not just based on attendance, on ABC, on building and collections. Because sometimes, a lot of churches would measure the church growth in attendance, building, and in collections. At alam niyo po, isa sa mga itinuro po sa amin doon po sa National Discipleship Campaign, kasama po namin sila Pastor Mark, kasama rin yung mga kabataan. Can I see the hands of those who went to National Discipleship? Wow, palakpakan naman natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sabi, no? Isa po sa focus po doon is to go and make disciples. Yung make disciples pala, yung pala yung action verb po doon. Yung pinaka-main action verb. Hindi sinabi ng Lord na go and make more attendance. Go and make more buildings. Kaya hindi sinabi ng Lord, go and make more collections. Ang sabi ng Lord, go and make disciples. At yung pala yung ginagawa nila Pastor Roy, nila Pastora Joanne. They are discipling us, the parents, and I also saw Sister Haley doing the Bible study in adults. Wow, that's discipleship. Despite her condition, amen, grabe. I was so encouraged when I saw that post. Sister Haley, Ma'am Angelina, if you're listening, thank you. What a great blessing that is. Yung bang hindi natin hinahayaan na maging dahilan ng ating sitwasyon, para hindi po natin hakbangan yung panawagan ng Diyos. Amen? Yung po yung maganda po sa panawagan. Kaya mahalaga po kapag tayo tinatawag ng Lord, hindi po lahat magpapasto, hindi po lahat magiging teacher ng salita ng Diyos. Yung iba po, pwede po tawagin ng Lord sa pagsiserve, kasi kanya-kanya po tayong kapasidad. Hindi lahat tatawagin po dito para umawi, para magtambuli, para tumugtog. Yeah. Not everyone will be called, to be a pastor or tambourine. How I wish I could do tambourine, because no. Because my frustration is dancing. No? But, we are called according to our capacity. Amen? Yan po ang Panginoon. And so, what's good about Bartimaeus, yung dating rejected, naging accepted. Yung dating may isang tabi, pinanggap. Grabe. Sa ating Panginoon, yung dating hindi pinapansin. Grabe. Nakuha niya yung attention ng Diyos. Jesus stopped, and called him. Yung dati po na unworthy, pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat. Naging worthy sa ating Panginoon. Wala po pa palakpak ang Diyos doon. Grabe po, no? Kaya po, alam niyo po,